guys! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, pag-uusapan natin yung BPI personal loan. At napakadali lang po umutang mga beshi sa BPI personal loan. Kaya sana panoorin nyo yung buong video natin. At hindi rin po ganun kataas yung eligibility criteria at yung qualifications nila. Kaya I'm sure marami po yung mga qualified or pre-qualified na pwedeng umutang dito. And ayun nga po, yung BPI personal loan ay pwede siya employed and self-employed na nandito sa Pilipinas. Baka kasi may magtanong sa inyo, Miss Yana, pwede ba yung mga OFW? Yung BPI personal loan kasi pwede sa mga employed and self-employed na nandito sa Pilipinas. And I think sa BPI naman, meron din ditong ino-offer na OFW loan. Pero dito nga po mag-focus sa BPI personal loan nga po para sa mga employed and self-employed na nandito sa Pilipinas. So sa video na ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga requirements, ano nga ba yung mga eligibility criteria at yung mga qualifications. At syempre, sino-sino nga ba yung pwedeng umutang dito. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics, like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. And congratulations po sa mga previous monthly winner natin. Okay? So, let's get back to the topic, mga beshies. At eto na nga, ang BPI personal loan ay wala pong collateral at wala ding guarantor. At kapag umutang na kayo dito, pwede po nating bayaran hanggang 36 months. So, akalain mo, napakahaba yung ino-offer nito na long terms. Kaya talaga kung uutang kayo dito, ay hindi kayo mahihirapan na magbayad kasi nga po, napakahaba yung terms na ino-offer ng bank na ito. Bago natin i-discuss yung mga eligibility criteria, ito yung mga sample computations na possible na magiging monthly amortization nyo nga kung ano yung buwan or kung ilang buwan nyo gustong bayaran. So for example mga beshies, itong 50,000 pesos, kapag bayaran natin sa loob ng 36 months, bali ang sample or ang possible na maging monthly amortization natin ay 1,988.89. 24 months naman, ang monthly amortization natin ay 2,683.33. 12 months naman, 4,766.67. At kapag 100,000 naman po yung utangin natin sa BPI personal loan nga, ang monthly amortization 36 months ay 3,977. 24 months, 5,366.67. 12 months, 9,533.33. At 1 million ang inyong utangin ay pagbayaran natin sa loob ng 36 months, ang magiging monthly amortization nga ay 39,777.78. At 24 months nga, 53,666.67. At 12 months, 95,333.33. At 3 million naman, akalain mo, malaki yung pwede nyong mautang sa BPI personal loan. Siyempre, para sa mga may business, pwede nyo pang palakihan yung mga business nyo or magdagdag ng inyong puhunan. So, pwede nga tayong makautang hanggang 3 million. At ang possible na maging monthly amortization natin sa loob ng 36 months ay 119,333.33. 24 months naman, 161,000. 12 months, 286,000 ang magiging monthly amortization natin. Napakadali lang mga beshes umutang dito. So, makikita nyo naman sa sample computation na talagang mababa yung interest na pinapatungan nitong si BPI. So, napakadali nga lang umutang dito. Siyempre, kailangan muna nating i-check na sana ma-meet nga natin yung minimum qualifications. So, number 1, kagaya nung sabi ko kanina, dapat po Filipino citizen residing dito nga sa Pilipinas. So, hindi nga po pwede yung mga OFW. At least 21 years old but not older than 60 years of age at time of loan maturity. At kapag employed, yung gustong umutang nga, kailangan merong income na at least 15,000 per month or 195,000 per year. And at least 2 years with the company and confirm as permanent employee. Dapat daw po naka-permanente tayo sa ating present
na pinagtatrabahuan. Kasi naman baka contractual. So, isa nga po sa qualifications, eligibility criteria and qualifications, dapat nga po naka-permanent tayo sa ating present na trabaho. At kapag self-employed naman or may sarili kang business, dapat yung income or an income of at least 30,000 per month or 360,000 per year. So, hindi rin po ganun kataas itong criteria nila pagdating sa income kapag self-employed. Kasi di ba yung mga ibang bangko, kapag sinasabi natin na self-employed, usually, ang dapat na monthly income natin ay nasa 50,000 or 6 digit. Pero ayun nga po, natuwa ako dito sa BPI kasi nung sinesearch ko ito at binabasa ko itong eligibility criteria and qualifications, feeling ko, marami talaga yung pwedeng makautang dito. And at least nga daw po, 2 taon na syempre nag-ooperate nga yung ating business. Step 2, mga beshies na kailangan yung gawin pagkatapos nga natin na ma-check yung eligibility criteria and qualifications. Kung pasok kayo doon, ito nga yung number 2, kailangan syempre natin i-prepare yung mga income documents. Ano-ano nga ba yung mga income documents? At dito mga beshies, pwedeng umutang, it's either meron kang existing credit card at pwede rin naman yung mga walang credit card talaga. Kapag meron tayong existing credit card, mas mabilis po mga kasi kailangan lang natin i-indicate kung ano yung credit card infos doon sa application form at yun na yun mga beshies. Pero kapag gusto mo namang umutang sa BPI pero wala kang existing credit card, pwede pa rin naman, okay? Kailangan lang natin mag-submit ng requirements pero hindi rin naman ganun kadami yung requirements na hinihingi po ni BPI. Para sa mga employed na walang existing credit card, kailangan lang po nating makapag-submit ng mga requirements para makautang nga kayo dito. So, ang number 1 requirements, kailangan nga yung 3 months latest payslip, yung latest income tax return or BIR form 2316, yung certificate of employment and compensation, at kapag self-employed naman, kailangan nyo lang makapag-submit ng audited financial statement ng 3 years, latest income tax return or BIR form 1700 or 1701, at yung business permit, syempre, like yung DTI, SEC Business Registration Certificate. So, once na sa tingin mo pumasa ka sa eligibility criteria and qualifications, at kompleto ka din naman ng mga requirements, either meron kang existing credit card or wala kang existing credit card, pero kompleto ka naman ng requirements, abay pumunta ka na sa nearest branch ng BPI Bank para mag-inquire dito nga sa BPI Personal Loan at i-assist ka naman nila. Once nakapunta ka na sa branch, na kapag-apply ka na, syempre ang gagawin lang natin ay mag-antay ng ilang araw para i-process ni BPI ang ating loan application. At kapag na-aprubahan yung loan application po natin, huwag po kayong mag-alala kasi meron naman po tayong matatanggap na SMS or message from BPI. At ang last mga beshies, sign your loan documents through the DocuSign link sent to your email or by visiting the branch. Don't forget to bring a valid government ID on your loan signing appointment. So, halimbawa na-aprubahan nga ang ating loan application, meron po silang isa-send na link, so magsasign ka lang doon or pwede rin naman po napupunta tayo sa branch nila mismo para pirmahan yung kontrata. Pag sa loan disbursement na, kailangan yung magdala ng valid government ID. The fund will be credited to your nominated BPI deposit account. Okay? So, yun lang mga beshies, napakabilis umutang dito sa BPI and natutuwa nga lang talaga ako kasi pwede palang umutang dito kahit walang existing credit card, diba? Kasi sa ibang bank, medyo pahirapan talaga umutang. Kasi ang pwede lang ay yung mga may existing credit card. Pero dito nga sa BPI, with or without credit card, ay pwedeng-pwede tayo. So, syempre, pasok tayo sa eligibility criteria and qualifications. At may mga requirements tayo na maisasubmit if in case wala kayong existing credit card. Okay? So, yun lang. Bali, share ko lang sa inyo. At isang option nyo naman ito talaga kung naghahanap kayo ng mautangan ng mas malaking amount, may mababang interest at processing fees at syempre mahaba yung ino-offer na long term. So, kaya sa mga OLA victims na naghahanap ng legit na mautangan, abay ang BPI Personal Loan na isa sa mga pwede nyong i-consider. Okay, so chinika ko lang sa inyo mga beshies para lang din magkaroon tayo ng ibang option na pwedeng mautangan. So, anyway, thank you for watching. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!